Ang bilyonaryang CEO ay hindi nahuhumaling sa anuman, basta't street barbecue lang ang gusto. Ngayon ay tulad ng dati, umupo at umorder. 3 mangkok ng noodles. Opo, sandali lang po. Ang gwapo pala ng may-ari. Pagkasabi noon, biglang sumugod ang mga tambay, inanyayahan ng dalaga para uminom. Hindi inasahan ng CEO na sampal ang ibinigay. Bata ka, nanapak ka ng matanda. Pre, lumamig na ang noodles mo, umuwi ka na. Agad na pumagitna ang binata. 20 taong nagtitinda, hindi pa nangyari ang ganito. At nagpas siyang papagbayarin sila ng husto. Dahil sa inyo, kakaunti lang ang nabentang noodles ko. Galit na galit ako. Bitawan mo ako, nandyan ang boss ko, alam mo ba kung sino siya? Siya si Dongfang Darren, ang itinalagang underground leader ng Yuncheng. Hahawakan mo ako, patay ka, Array. Tingnan natin kung paano ka mamamatay ngayon. Daldal mo, mangaasar ka sa akin sa sarili kong teritoryo. Pakawalan mo siya, sige. Isang grupo ng walang kwenta. Ganito ba kayo turuan ni Dongfang Tuo? Dapat mong malaman na ilang dekada nang namumuno si Dongfang Darren sa Long Province. At itinalaga ng National Dragon Marshal, na mamahala sa makapangyarihang Shengshi Group. Gusto mong mamatay, maglakas loob kang bastyusin si Darren. Ano naman si Dongfang Tuo? Kahit siya mismo ay yuyuko at tatawagin akong Panginoon. Gusto mo talagang mamatay, sugurin natin. 3 minuto ano? Nakilala ko ang 6 na tao. Sabihin mo kay Dongfang Tuo na makipagkita sa akin sa loob ng 3 minuto. Pag lumagpas wala ng Dongfang family sa Long Province. Narinig ko ba ng tama? Mahirap makaharap si Dongfang Darren. Ano ka ba? Tatawagin mo lang at darating agad. Sige, babalaan kita. Kung maiimbitahan mo si Dongfang Darren, luluhod ako't magmamakaawa. At tatawagin kitang lolo. Sugurin natin, Li Xiao, ang tapang mo. Dongfang Xiansheng, bakit kayo nandito? Xuanu, binabati ni Dongfang Tuo ang Dragon Marshal. Dragon Master. Ano, hindi ka paluluhod at hihingi ng tawad sa Dragon Marshal? Dongfang Darren, nagkakamali po kayo. Paano siya maging Dragon Marshal? Bulag ka ba? Sabi ng kasabihan, kapag sinabi ng Dragon Master na mamamatay ka sa 3:00, hindi ka aabot sa 5:00. Lumuhad ka. Dragon Master, bulag po ako. Itinuring ako ng Dragon Master na basura. Pwede po ba akong patawarin? Dragon Marshal, Dongfang Tuo, ibinigay ko sa iyo ang kapangyarihan. Hindi para magpalaki ng masasamang tao na nang-aapi. Kung mauulit pa, ang posisyon mong Mountain Tiger, papalitan na. Opo, Darren, tulungan ninyo akong makiusap sa Dragon Marshal. Bulag po ako, ayokong mamatay Darren. Kung bulag ka, para saan pa ang mata mo? Dalhin mo siya sa eye examination. Darren, nagkamali po ako Darren, ayokong mamatay. Umalis ka. Kumusta ang ipinagagawa ko? Bukas ng gabi, si Dongfang Tuo bilang kinatawan ng Shengshi Group ay magdaraos ng Deng Xiao Banquet, ipapahayag si Madam Lin Wan bilang bagong business queen ng Yuncheng. At kayo mismo ang mag-aantabay sa kanyang pag-angat, sa gayon ay magiging ganap na ang kanyang tagumpay. Kung hindi sa mga taon na itago ko ang tunay kong pagkatao. Sa tahimik mong suporta, si Binibining Lin Wan ay hindi magkakaroon ng araw na ito. Lahat ng meron ng Lin family ay galing sa'yo. Hindi importante, mula nang iligtas mo ako, lahat ng akin ay sa'yo na. Dragon Commander. Ang tanging ocean star sa mundo ay nahanap para sa'yo. Magugustuhan ni Wan ito. Kamusta? Anong kamusta? Umuwi ka agad. Ano ba nanay? Huwag mo akong tawaging nanay. Kahit gaano kaabala ang tindahan mo. Bumalik ka rito sa loob ng 10 minuto. Mukhang oras na para ibunyag ang tunay kong pagkatao sa Lin family. Tama ang timing, papauwi na ako para magpahayag, biglang binigyan ako ng biyenan ng divorce papers. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kinikilala ko si Young Master Chen bilang manugang. Pirmahan mo na yung divorce. Ang materialistikong biyenan, gustong umangat, pinipilit ang anak na pakasalan ang Young Master Chen. Para makapasok ang pamilya sa high society. Pero hindi nila alam na ang Lin family ay umunlad dahil sa lihim kong tulong. Pero para sa Lin family, isa lang akong waiter.
Ngayon, hindi na ako karapat-dapat sa babaeng malapit ng maging Diyosa. Hindi makapaniwala na iiwan ako ng asawang ilang taon kong kasama. 1,000,000, mula ngayon, lumayo ka sa buhay ko. Ano sinasabi mo? Hindi ako makapaniwala. Sinasabi ko, hiwalayan na tayo. Tayo, hindi tayo pareho ng mundo. Hindi mo mauunawaan ang distansya sa pagitan natin. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo kong pagkatao. Hindi na ako magtatago. Tumalikod ka na, anong pagkatao meron ng isang nagtitinda ng noodles? Nakakadiri, Yefan, huwag mo nang ilagay ang sarili mo sa kahihiyan. Ano ba ang naibigay mo sa akin itong mga taon? Itong mga taon, ibinigay ko sa iyo ang buong puso ko. Hindi mo ba nararamdaman? Anong saysay nito? Hindi mo naman kailangan ang pag-ibig. Ang kailangan mo, wala akong kakayahang ibigay. Kung pera at posisyon ang gusto mo, kaya kong ibigay lahat. Alam kong gusto mo ang Ocean Heart, binili ko para sa'yo. Ang Ocean Heart, ang pinakamalaking asol na brilyante sa mundo. Nagkakahalaga ng 300 milyon. Tama, mas maganda ito kaysa sa mumurahing regalo mo. Ikaw, Yefan, magaling ka talagang magsinungaling. Isang Ocean Heart lang ang meron sa buong mundo. Ilang taon akong naghirap para makuha, hindi ko nagawa. Isang pulubi tulad mo, saan mo nakuha? Magaling talaga si Young Master Chen. Siguro binili lang ito ng lalaking ito sa bangkita ng 9 yuan and 90 fen para lokohin tayo. Akala mo ba tanga kami? Yefan, bakit ka palaging gumagawa ng mga nakakahiyang bagay? Kung hindi dahil sa pagsisikap ko nitong mga taon, matagal ka nang namatay sa gutom. Pagsisikap mo, alam mo bang hindi mo kayang buhayin ang Lin family mag-isa? Lahat ay galing sa akin. Yefan, huwag kang mayabang. Isa ka lang parasite na umaasa kay Wan-er. Sasabihin ko sa'yo, pumayag na si Wan-er sa proposal ko. Lin Wan, sabihin mo sa kanyang hindi ito totoo. Totoo ito, ang kayang ibigay ni Young Master Chen ay hindi mo kayang ibigay. Kaya dapat mong maintindihan na ang lalaki ni Lin Wan ay hindi isang taong walang kayang ay pakitang kinabukasan. Pabigat. Mabuti, naiintindihan ko na, pipirmahan ko. Sana hindi ka magsisisi. Isang tulad mo ang magpapasisi kay Wan-er. Panaginip mo yan. Mula ngayon, magkahiwalay na ang ating landas.